Magsasampa na rin ng reklamo si Alan Bandiles o alias Brown laban kay gaming tycoon Charlie Atong Ang. Yan ay matapos idawit ni Ang si Bandiles sa isinumite niyang complaint affidavit kahapon. Kasama si Bandiles sa mga sinampahan ng reklamo ni Ang sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ilan sa mga reklamong kanilang haharapin ay conspiracy to commit robbery, grave coercion at grave threats. Sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel, pinabulaanan ni Bandiles ang mga akusasyon ni Ang. Sa isinumiteng affidavit, sinabi ni Ang na pinagplanuhan daw siyang patay ni Dondon Patidongan o alias Totoy at ni alias Brown. Sinubukan din daw nilang mga extort ng 300 million pesos mula kay Ang. Ani Bandiles, wala itong katotohanan at hindi niya alam kung bakit siya idinawit ni Ang sa kaso. Wala akong kinalaman talaga dyan sa binibintang niya sa akin, wala. Ayon kay alias Totoy, kumpare nila ni Ang si Bandiles at siya raw mismo ang inutusan ni Ang para tulungan si Totoy na umalis papuntang ibang bansa. Wala rin daw kinalaman si Bandiles sa missing Sabongeros operations. Businessman to. Businessman yan at sabong-sabong din. Alpha member din po siya, ganon? Hindi, ano lang, businessman lang. Matatanda ang inilutang kahapon ng Billionaire News Channel ang ilang larawan ni Bandiles, kasama ang ilang kilalang personalidad sa politika. Kasama na riyan sina Senator Erwin Tulfo at PCO Secretary J. Ruiz. Pero paglilinaw ni Bandiles, Walang kinalaman yung tao na yan na ganyan kasama natin sa party. Lalo na sila J. Ruiz, sila si Napoleon yan, Erwin Tulfo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan yan sa bungero na yan. Total, alam naman ni Toto yan kung sino sila. Hindi na alam ni Toto yung mga tao na yan. kaninang umaga, dumulog sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga biktima para manghingi ng update sa kaso. Ayon kay SOJ Boying Remulla, malaki man ang kalaban, sisiguraduhin nilang mapananagot ang nasa likod ng missing Sabongeros. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Gretchen Barreto kaugnay ng kinasasangkutang issue sa pahayag mariing itinanggi ng kampo ni Barreto na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabungero. Anila, plain invention lang ang mga aligasyon. Sa exclusive interview dito sa agenda kagabi, sinabi ni alias Totoy na 24 hours minsan magkasama sina Barreto at Ang at lahat ng sikreto ng negosyante ay alam ng aktres. Pero giit ng kampo ni Barreto, wala siyang partisipasyon sa mga isabong operation at naging investor lang. Hindi rin daw siya dumalo sa kahit anong meeting kung saan inaprubahan ang naging disappearances. Pino na rin ang whistleblower na anilay wala namang nakitang ginawa o narinig na sinabi ni Barreto. Kinumpirma rin ng kampo ng aktres na hiningan siya ng pera para maalis bilang suspect. Pero tumanggi ito dahil wala naman siyang ginawang mali. Nangako rin si Barreto na makikipagtulungan siya sa investigasyon. Nasa restricted custody na ang mga pulis na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa mga sinasabing sabongero. At ang ebidensya sa krimen na nasa isang flash drive, nasa kamay na ng DOJ. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Na ni Justice Secretary Boying Remulla ang flash drive ng whistleblower na si alias Totoy na naglalaman umano ng mga ebidensya kaugnay sa missing Sabongeros. Pero tumanggi muna siyang magbigay pa ng impormasyon tungkol dito. Nasa restrictive custody na rin ang 15 pulis mula sa Laguna na dawit sa kaso. Ayon kay Remulla, sila raw ang nag-execute sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Restricted sila, restricted movement sila. Sir, so does this mean we will see charges being filed against them? Okay? Doon na papunta yun. Sa panig ng Napolcom, iniimbestigahan na raw nila ang ilang tauhan ng PNP, kabilang na ang mga nasa matataas na pwesto, na inuugnay din sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Napolcom Executive Officer Attorney Ralph Kalinisan, tinitingnan nila ang administrative aspect ng kaso. Pwede rin daw silang magsimula ng summary dismissal proceedings laban sa mga sangkot na pulis. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. No bias. Yan ang malinaw na desisyon ng ICC sa disqualification plea ni FPRRD laban sa dalawa nitong hukom. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
Ibinasura na ng International Criminal Court ang hiling ni former President Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa 3 pre-trial judges sa pagdinig ng isa sa kanilang defense arguments. Isa kasi sa mga pinaninindigan ng kampo ni FPRRD ay ang kawalan ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito sa Rome Statute noong 2019. Sa application na isinumite ng kampo ni Duterte, hindi raw dapat isama sina Judge Alapini Ganso at Judge Flores sa pagdinig ng depensang ito dahil meron umano agad silang firm opinion hinggil dito kahit wala pang nagaganap na opisyal na pagdinig. Sagot naman ng ICC, walang sapat na basihan para sabihing biased ang dalawang hukom. Anila, simulat sa poll, nasa ilalim ng Rome Statute ang bawat aksyon ng judges. Kasama na riyan ang pagtingin sa depensa ni Duterte na walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Pauna nang sinabi ng ICC sa naging arrest warrant kay Duterte na nananatili ang jurisdiction ng ICC mula sa naging miyembro ang bansa hanggang sa panahon bago ito kumalas sa Rome Statute. Kaya ilan sa mga kasong hinaharap ng dating Pangulo ang mga nangyari umanong extrajudicial killings ng tinatawag na Davao Death Squad at ang madugong war on drugs sa bansa noong naupo siya bilang Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling optimistic si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, isa sa mga Duterte alay na mariing kumukontra sa ICC jurisdiction sa bansa. Alam mo, pag may decision ng court, you have to respect it whether you disagree or not. Pinapaliwanag naman, as far as I'm concerned, since you can still question the jurisdiction of the court, pwede na rin niya. Dagdag ni Panelo, patuloy na maninindigan ng kampo ni Duterte na wala ng jurisdiction ng ICC. Sa mga statement ng Secretary of Justice natin, hindi tayo papayag. No, yun ang mga sinasabi niya na pag itong ICC pumasok, ay kailangan dumaan sila sa proseso natin. Ibig sabihin, dadaan sa local court. So hindi nila sinunod lahat yun Talagang inaresto nila, dinitain nila sa Villamor Air Base, pagkatapos sinuko nila. O di kidnapping ang tawag ba doon? Because it violated all the laws, whether under the Rome Statute or under our laws. Nakatakdang isagawa ang pre-trial ni FPRRD sa Setyembre. Dito kukumpirmahin ng korte kung mayroong sapat na basihan ang crimes against humanity charges na hinaharap ng dating Pangulo kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Para sa agenda, Joash Manimban, Billionaire News Channel. Matagal na raw nanunuhol ng mga testigo si Senador Risa Hontiveros ayon sa isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Have not been informed of the status. Patas na investigasyon. Yan ang panawagan ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, matapos maghain ng cyber libel complaint ni Senator Risa Hontiveros sa National Bureau of Investigation. Humingi ng tulong ang senadora sa NBI para imbestigahan at matukoy ang mga taong nasa likod ng Facebook at YouTube account na pagtanggol balyente, pati na kay Michael Maurilio. Hinahanap at tinatakot. Sinabi ni Maurilio sa isang video post sa social media accounts na binayaran siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumistigo laban kina Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. The NBI should investigate not only whether or not this witness was lying, but whether or not there is truth to his allegations in order to make it fair. You were saying a while ago. Bagamat ayaw husgahan ni Topacio ang dating Senate witness na si Maurilio kung nagsisinungaling o nagsasabi ba ito ng totoo, kailangan din niyang tingnan ang sinasabing pattern sa umano'y panunuhol din noon ni Hontiveros sa mga testigo sa iba pang kaso. And the second would be with respect to the Farmally case, where a certain Mark Clarence said on video, on record, that he was bribed by Senator Hontiveros with electric bikes and certain amounts of money to testify falsely against executives of Farmally. Panahonaan niya para may maghain ng ethics complaint laban sa senadora. Sa pagkakaalam ni Topacio, wala pang kumakausap kay Maurilio mula sa kampo ni Kibuloy matapos bawiin ng dating Senate witness ang kanyang mga pahayag noon laban sa KOJC leader. It appears to have been spontaneous, but of course, if someone who recants, let us be candid here, if there is a witness who is doing an act that is favorable to your client,
it is natural to extend help and assistance to that particular witness. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay BP Sara, sinabi ni Topacio sa programang On Point na hindi na dapat ito makatawid pa sa 20th Congress alinsunod sa konstitusyon. At kung transparency din lang sa paggamit ng confidential funds ang pag-uusapan, hindi lang anya ang bise ang dapat busisiin hinggil dito. Maybe $1 billion, 10 billion, whatever the amount may be, the Constitution mandates equal protection of the laws. Persons similarly situated should be similarly treated. Why was the Vice President singled out? Si Topacio ang itinalagang tagapagsalita ng partido ni FPRRD na PDP laban sa issue ng impeachment. Para sa agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News.